Noong Setyembre noong 1941, nagsimula ang pagkubkob sa Leningrado. Napalibutan ng mga puwersang Aleman hanggang finish ang lungsod ay naiwang hiwalay sa kalupaan. Sa loob, higit sa 2 milyong tao ang humarap sa gutom, lamig at pambobomba. Naubos ang mga reserba, naputol ang mga komunikasyon, linggo-linggo, lumiit ang mga rasyon. Sa unang taglamig, umabot sa 40 degree sa ilalim ng zero ang temperatura. Nawalan ng apoy ang mga kalan. Ang tinapay, hinaluan ng mga tira-tirang lino at bulak, ay halos umabot lamang sa 125 gramo bawat araw. Marami ang namatay sa kanilang mga bahay, sa mga lansangan o habang nakapila para sa distribusyon. Wala nang natitirang mga stretcher sa mga punerarya. Nagyelo ang mga pinagkukunan ng tubig. Tumigil sa paggalaw ang lungsod. Hindi huminto ang buhay, ngunit ito ay nagbago. Ang ilan ay tumagal, ang iba ay hindi. Ang mga tinig ng mga naroroon noon, ang kanilang mga tala-arawan, sulat, guhit at salaysay, ang nagpapahintulot na muling buuin ng eksakto ang mga naranasan. Ano nga ba talaga ang maaaring maunawaan sa kanilang pinagdaanan? Nagsimula ang pagkubkob, ang pagsalakay ng Aleman at ang pagbagsak ng Leningrado. Sa madaling araw ng ika-22 ng Hunyo noong 1941, napansin ng operator ng signal na si Mikhail Neistat ang matinding aktibidad sa telegrapo ng Leningrad. Sunod-sunod ang pagdating ng mga agarang mensahe mula sa punong himpila ng pulang hukbo na agaran at paulit-ulit na humihiling ng komunikasyon sa komandanteng militar ng distrito. Dahil wala siya roon, kinuntak ang pinuno ng mga tauhan na siyang bumasa sa telegrama na nagpapatunay ng nalalapit na pangyayari. Tumawid na ang mga tropang Aleman sa hangganan, hudyat ng pagsisimula ng opensibang kilala bilang Operasyon Barbarossa. Iniutos ni Marshal Timoshenko na siyang komisyong tagapagtanggol sa panahong iyon ang pagdedeploy ng mga tropa ng hindi nagpapaputok, isang salamin ng umiiral na kawalang katiyakan. Makalipas lamang ng kaunti, naging malinaw na hindi ito isang simpleng ataking panghangganan, kundi isang operasyong militar na may napakalaking sukat. Higit sa 3 milyong sundalong Aleman, kasama ang mga tangke at eroplanong pandigma, ang sumugod mula sa Dagat Itim hanggang sa Baltiko. Matagal nang pinlano ni Adolf Hitler ang opensiba simula pa noong 1940 at ipinakilala ito bilang isang krusada laban sa komunismo. Ang estratehiya na pinangalan ng Barbarossa ay binuo ni Friedrich Paulus at nilayon bilang isang mabilisang digmaan na babaklas sa Unyong Sobyet sa loob lamang ng ilang linggo. Hindi ikinonsidera ni Hitler ang kasunduang dipagsalakay na pinirmahan kasama si Stalin bilang pangmatagalan at upang kumbinsihin ang mataas na pamunuan, ginamit niyang dahilan ang diumano'y nalalapit na pag-atake ng mga Sobyet bilang katuwiran para sa pagsalakay. Ang Leningrado, isang simbolo ng revolusyon at estratehikong lugar, ay isa sa mga pangunahing layunin. Ang hilagang grupo ng mga hukbo sa pamumuno ni Ritter von Lieb ang inatasang sakupin ang lungsod. Kabilang sa kanyang mga puwersa ang mga hukbo ni Kuchler at Busch, gayon din ang mga dibisyong Panzer at ang SS Totenkopf. Georg von Kuchler, pinuno ng ika-18 hukbo at masugid na taga-suporta ng rehimeng Nazi, ay nagpatupad ng masigasig na pagpatay sa mga komisar na politikal ng Sobyet sa bisa ng kautosang Komisar Befehl. Mula sa mga unang araw ng Hulyo, mabilis na sumulong ang mga tropang Aleman patungong Hilaga. Habang binabasag ni Reinhardt at Manstein ang linya Stalin, ang mga Einsatzgruppen ay nagsagawa ng mga masaker sa mga nasakop na lugar tulad sa Kaunas na may kaalaman ng pamunuan ng Aleman. Winawasak ng Luftwaffe ang mga hanay ng Sobyet na umatras at winawalis ang mga rutang pantustos. Si Kliment Voroshilov ang inatasan sa pagtatanggol ng Leningrado, isang makasaysayang figura ng rehimeng komunista ngunit walang sapat na taktikal na kakayahan.
Sa halip na magbuo ng paangkop na depensa, pinili niyang magtayo ng isang linya sa Ilog Luga at kinilos ang mga sibilyan na walang pagsasanay ni sapat na seguridad. Mga bata, kababaihan at matatanda ang ipinadala upang maghukay ng mga trinsera habang ang mga unit ng pulang hukbo ay ginagalaw ng magulo, madalas na hindi man lang nakikipaglaban. Idinagdag pa sa kaguluhan ang mga pagkakamaling lohistikal at kawalan ng malinaw na linya ng pamumuno. Si Voroshilov, na hindi handa sa makabagong digmaan, ay umasa sa pagbuo ng mga batalyon sa likod at mga milisyang bayan na armado lamang ng mga ripleng pangaso, mga inimbentong pampasabog at maging mga espada mula sa mga museo. Ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng artilyeriya at bala ay patuloy na hindi natutugunan. Dinagdagan pa ito ng kanyang pasyang harangin ang isang konboy ng pagkaing ipinadala ng Ministry ng Kalakalan sa takot na baka ituring ang pagtanggap ng tulong bilang senyales ng kahinaan. Ang mga reserba ay muling itinuro sa ibang direksyon at hindi nakarating sa patutunguhan. Lantad ang mga pagkukulang sa pamumunong militar. Ang mga milisya na binubuo ng mga kabataang tinedier ay nakikipaglaban ng walang tunay na paghahanda habang ang mga opisyal ay walang malinaw na tagubilin. Isinasagawa ang paglikas ng mga sibilyan ng walang koordinasyon. Yaong mga nakapasok sa lungsod ay hindi nakatatanggap ng mga kartang rasyon, kaya't naiiwan silang wala sa sistemang pamamahagi ng pagkain. Mabilis na lumalala ang sitwasyon. Noong 8 ng Agosto, nabutas ng mga tropang Aleman ang linya ng Luga at sa 20 ng parehong buwan, nasakop nila ang Chudovo. 10 araw ang lumipas, bumagsak ang mga na siyang kumitil sa huling mga linya ng tren patungong Leningrado. Noong 8 ng Setyembre, ang pananakop sa Shlisselburg ay tuluyang nagselyo ng pagkubkob. Ganap nang naihiwalay ang lungsod sa kalupaan. Mula sa Hilaga, pinalakas ng mga puwersang Finnish kakampi ng Axis ang pagharang. Sa parehong araw, winasak ng isang pambobomba mula sa himpapawid ang mga tindahan ng pagkain sa Badaev na sumunog sa libu-libong toneladang reserba. Kita mula sa lahat ng sulok ng lungsod ang mga apoy. Binigyang maksimum ang pagbabawas sa mga rasyon at nagsimula ang isang taggutom na walang kapantay. Pinagsama ng opensibang panghimpapawid at panlupa ang isang estratehiya ng pagpatay sa pamamagitan ng gutom. Napagpasyahan ng mataas na pamunuan ng Nazi na huwag sakupin ang Leningrado, kundi hayaan itong mamatay ng dahan-dahan. Itinigil ang supply ng pagkain sa mga nasakop na lugar at iniutos na barilin ang sinumang sibilyan na tatangkang tumakas. Samantala, si Stalin, na mulat sa kabigatan ng sitwasyon, ay pinalitan si Voroshilov kay Georgy Zhukov noong 11 ng Setyembre. Nauna sa pagbabago ang isang ulat na nagpapakita ng mga kakulangan sa taktika ng nakaraang pamunuan, hindi mahusay na paggamit ng artilyeriya, magulong pagdedeploy at pag-asa sa mga milisyang kulang sa kagamitan. Umalis si Voroshilov sa lungsod sa pamamagitan ng eroplano sa parehong gabi. Sa kabila ng kapalpakan, hindi siya nilitis ni pinarusahan dahil sa kanyang pagiging malapit kay Stalin. Hindi iyon ang unang pagkakataon na ipinakita ni Voroshilov ang ganitong uri ng pagkukulang. Sa panahon ng digmaan ng taglamig laban sa Finland na nagsimula noong 1939, napatunayang walang bisa ang kanyang pamumuno. Binalewala niya ang mga babalang lohistikal at tinanggihan ang pagbibigay ng makabagong armas sa mga tropa, pati na rin ang mga mungkahi para sa mga estratehikong maniobra. Nang huminto ang pag-usad sa harapan, pinalitan siya ni Timoshenko na siyang nakaresolba sa panlaban ng Finland at napilitang pumirma ng isang tigil putukan. Gayunman, si Voroshilov ay nagsagawa ng mga pagdiriwang sa Leningrado upang gantimpalaan ang mga unit na hindi man lang lumahok sa labanan. Pagkatapos ng digmaan, isinisi niya ang mga pagkakamali sa mga maling ulat na siya mismo ang nagwawalang bahala. Ang kanyang papel sa mga pagdadalisay militar noong dekada 30 kung saan sinuportahan niya ang pag-aalis ng mga profesional na opisyal tulad ni Marshal Tukhachevsky ay nakatulong sa pagbagsak ng kakayahan ng pulang hukbo.
Ang kakulangan sa mga bihasang opisyal noong 1941 ay isa sa mga dahilan ng mabilis na pagkakagulo sa harap ng pagsalakay ng mga Aleman. Ang pinagsamang epekto ng maling mga desisyon, kapabayaan sa lohistika at panloob na mga pagdadalisay ay nauwi sa isang mahinang at padalos-dalos na depensa sa isang napakahalagang sandali. Agad ang mga naging bunga, naiwang nakahiwalay ang lungsod, walang reserba, walang sapat na paglikas at libu-libong sibilyan ang naipit. Nagsimula ang pagkubkob sa Leningrado sa pinakamasahol na mga kalagayan. Kniazev at ang mga araw bago, kaguluhan, katahimikan at paghihintay. Noong Linggo, ika-22 ng Hunyo 1941, biglang nabulabog ang karaniwang takbo ng buhay sa Leningrado. Habang tinatamasa ng mamamayan ng isang payapang umagang tag-init, dumating ang balitang babago sa kanilang mga buhay. Sinimulan na ng Alemanya ang pananakop sa Unyong Sobyet. Ang kumpirmasyon sa radyo sa mismong araw na iyon ay isang hindi inaasahang dagok. Si Georgy Kniazev, direktor ng arkibo ng Akademya ng Agham, ay naaalalang nagbabasa ng tungkol sa mga arkeolohikal na tuklas sa Samarkand nang matanggap ang balita. Agad siyang nagsimulang magtala ng mga pangyayari sa isang personal na talaaruan. Sa unang mga araw, nanatiling waring walang nagbago ang kapaligiran sa lungsod. Marami ang naniwalang hindi maaabot ng digmaan ng Leningrado. Si Elena Scriabina ay naghahanda ng isang pamamasyal ng pamilya patungong Peterhof nang hilingin ng kanyang asawa matapos marinig ang mga usap-usapan na manatili na lamang sila sa bahay. Si Joseph Finkelstein, isang inhinyero, ay pinanood ang reaksyon ng mga tao habang pinakikinggan nila ang opisyal na pahayag sa harap ng isang pampublikong loudspeaker. Noong ika-27 ng Hunyo, tinawag ang mamamayan upang magsimulang magtayo ng mga kuta. Ang mga lalaki at babaeng nasa pagitan ng 16 at 50 taong gulang ay inorganisa upang maghukay ng mga trintsera sa paligid ng lungsod. Ang mga oras ng trabaho ay itinakda batay sa uri ng hanap buhay. Si Elena Kochina, isang manggagawa sa laboratorio, ay naglahad ng masigasig na pakikilahok ng mga kababaihan sa mga gawaing pangdepensa. Ang pagdating ni Kliment Voroshilov noong ika-11 ng Hulyo ay nagpatindi sa mga gawain. Pinalawig ang mga oras ng paggawa sa 12 oras na tuloy-tuloy, sa gitna ng mga labis na nakapapagod na kalagayan. Kasabay nito, nagsimulang magbago ang anyo ng lungsod. Naglagay ng mga sako ng buhangin sa harap ng mga makasaysayang gusali, tinakpan ang mga estatwa at idinikit ang mga krus na papel sa mga bintana. Ayon kay Lydia Ginsburg, ang mga hakbanging ito ay nagbigay sa lungsod ng pakiramdam ng kapanatagan sa kabila ng nalalapit na panganib. Gayunpaman, kontrolado pa rin ng mga autoridad ang daloy ng impormasyon. Kinumpiska ang mga radyo at tanging sa pamamagitan lamang ng mga loudspeaker pinayagang makinig. Nang bumagsak ang Pskov noong ika-8 ng Hulyo, 4 na araw lamang ang lumipas bago ito nabanggit sa mga pahayagan. Ang mga pag-omisyon ay nagbunga ng mabilis na pagkalat ng mga sabi-sabi. Ang pagdududa ay naipapahayag sa mga kasabihang tulad ng panalo tayo, pero tuloy pa rin ang abante nila. Nagsimula ang isang kapaligiran ng hinala dahil sa sensura. Hindi na inaanunsyo ang mga hintuan ng tram at tuloy-tuloy ang pag-uulat sa pulisya ukol sa mga pinaghihinalaang espiya. Inilahad ni Kochina ang mga insidente ng diskriminasyon batay sa pananamit. Apektado rin ng tensyon ang mga ugnayan sa pamilya. Ang usapin ukol sa paglikas ng mga bata ay nagiging dahilan ng di pagkakaunawaan sa maraming pamilya. Ang mga opisyal na talumpati ay hindi nagdulot ng tiwala. Ang pagpapakita ni Zhdanov ay sinalubong ng walang pakialam at ang panghihimasok ni Stalin sa radyo noong ika-3 ng Hulyo ay tila walang lasa para sa marami. Patuloy ang mga represyon, ang mga tao ay dinadakip ng walang paliwanag. Sa ganitong kalagayan, nagtatag ang gobyerno ng isang hukbong bayan na binubuo ng mga voluntaryo at mga manggagawa. Maaga nang nag-enroll si Finkelstein
bagamat sa maraming pabrika ay pinipilit ang mga manggagawa na magpalista. Ang mga unit na itinatag ay walang sapat na pagsasanay at kagamitan. Noong kalagitnaan ng Hulyo, nang makarating ang mga puwersang Aleman sa luga, ilan sa mga ito ay ipinadala sa harap at naubos. Samantala, noong 18 ng Hulyo, ipinatupad ang sistema ng rationing ng pagkain. Inalis din ang mga mapa at nagsimula ang paglilikas sa Hermitage. Ang kakulangan sa impormasyon ay nagdulot ng kawalan ng katiyakan. Si Raya Binkin, isang kabataan, ay nagsimulang magdala ng isang kwaderno kung saan itinatala niya ang kanyang araw-araw na gawain. Binalaan siya ng kanyang ina na kung siya'y mawawala, ang kanyang tiyahin na ang mag-aalaga. Sa linggong iyon, nagsimula ang mga misyon ng pagsubok sa himpapawid ng kalaban. Bagamat wala pang direktang pambobomba, patuloy ang mga alarma. Noong 10 ng Agosto, nagsimula ang isang malawakang paglilikas ng mga kababaihan at mga bata. Gayunpaman, ang mga tren na may mga evacuee ay ipinadala patungo sa mga lugar na nanganganib. Ilang convoy ang binumba tulad ng nangyari sa Lyshkovo. Inilahad ni Fedulov ang mga eksena ng kapahamakan. Maraming ina ang naglakbay upang iligtas ang kanilang mga anak nang walang kasiguraduhan na matatagpuan pa silang buhay. Noong 25 ng Agosto, inihinto ang huling serbisyong riles mula sa Leningrado. Ang lungsod ay ganap ng naisolasyon, matindi ang naging kritisismo ni Kniazev laban sa mga autoridad sa kanyang tala-arawan. Ang mga reserbang pagkain ay hindi sapat. Ang mga tao ay lumalabas sa mga bukirin upang maghanap ng kahit anong mapagkukunang pagkain. Nagbigay si Zhdanov ng mga panawagan na umaasa sa patriotismo ng mga mamamayan. Noong unang ng Setyembre, inihayag ng kompositor na si Dmitri Shostakovich ang isang bagong gawa. Ang kanyang pahayag ay tinanggap ng may kasabikan. Kasabay nito, nagsimulang mag-improvise ng mga depensa, mga barabarang, muling ginamit na mga kanyon at mga rudimentaryong estruktura. Isinulat ni Raya Binkin ang isang sekretong plano upang pigilan ang kalaban, isang pagpapakita ng malawakang pangamba. Noong 8 ng Setyembre, nagsimula ang pagkubkob. Nawala ang mga komunikasyon. Ang mga rasyon ay bumagsak sa mga kritikal na antas. Ang mga paglusob mula sa himpapawid ay naging mas madalas. Higit sa 15,000 mga bomba ang sumabog noong buwang iyon. Ang mga tao ay nagsimulang mag-usap tungkol sa mga kakaibang liwanag sa langit at mga saboteur. Pumasok ang lungsod sa isang bagong yugto na may kasamang araw-araw na pakikibaka para sa kaligtasan. Sa pagdating ng malamig na panahon, tumindi ang desperasyon, pumikit ang kalakalan at ang mga tao ay nagpalitan ng mga gamit para sa pagkain. Si Kniazev, na harap-harapang naharap sa kakulangan ng tinapay sa kanyang imbakan, ay naglagay ng isang kawit sa kisame, isang tanda ng huling desisyon. Dito nagsimula ang pinakamatinding yugto para sa Leningrado. Ang pagkubkob ay hindi lamang naglalayon na pisikal na pahirapan ang lungsod, kundi layunin din nitong sirain ito sa espiritu. Ang mga mamamayan ay naharap sa isang banta na higit pa sa nakikitang kalaban. Ang gutom, takot at kawalan ng impormasyon ay naging mga kalaban sa araw-araw. Lupang sinumpa ang bitag ng Neva. Noong 11 ng Setyembre ng 1941, dumating si Georgy Zhukov sa Leningrado pagkatapos ng isang delikadong paglipad na sinabayan ng mga Soviet fighter bombers. May dala siyang isang direktang utos mula kay Stalin na magtatalaga sa kanya bilang pinuno ng depensa ng lungsod, pinalitan si Kliment Voroshilov. Pagkatapos niyang lumapag, agad niyang binawi ang isang hakbang na naaprubahan na nina Zhdanov at Voroshilov, ang paglubog ng Flota del Baltico. Para kay Zhukov, mahalaga ang mga barko sa estratehiya ng depensa. Ilang linggo bago iyon, ang paglilikas mula sa Tallinn patungong Kronstadt ay nagtapos sa trahedya. Ang fleet na binubuo ng mga barkong pandigma, maliliit na sasakyan at mga sibilyang barko na puno ng mga refugee ay naging target ng mga pambobomba sa hangin at mga minang Aleman. Mahigit sa 50 barko ang nawala at tinatayang mahigit 17,000 tao
ang namatay sa operasyon. Ipinag-utos ni Zhukov na alisin ang mga pampasabog na inilagay sa mga barko at ginamit ang mga ito bilang mga plataporma ng artilleriya. Sa ganitong paraan, ang 338 kanyon ng fleet ay isinama bilang bahagi ng depensa ng baybayin ng lungsod. Pag-upo sa pamumuno, inayos niya ang estruktura ng militar. Hinati ang Leningrado sa 6 na sektor ng depensa. Pinalakas ang mga linya gamit ang mga fortifikasyon at nag-deploy ng mga anti-tank na armas. Binanggit niya ang kalituhan sa nakaraang pamumuno at tinanggal ang mga hakbang na itinuring niyang hindi kapaki-pakinabang tulad ng mga kahoy na tangke na ginamit bilang mga panggulo. Upang magpatupad ng kaayusan, nagtakda siya ng mahigpit na disiplina. Ang sinumang lisanin ng kanilang posisyon nang walang pahintulot ay papatayin. Sa kabila ng mga palatandaan na hindi maglulunsad ang kaaway ng isang frontal assault, ipinagpatuloy ni Zhukov ang teoryang ito. Hindi niya pinansin ang mga ulat na nagsasabing ang estratehiyang Aleman ay isang mahabang pagkubkob. Sa ganitong konteksto, ipinilit niya sa ika-8 hukbong maglunsad ng isang opensiba mula sa Oranienbaum sa kabila ng kanilang marupok na kalagayan. Nabigo ang operasyon, nagdulot ito ng mataas na bilang ng mga nasawi. Inutos din niyang palakasin ang isla ng Oreshek sa silangan ng lawa ng Ladoga. Habang dumaraan sa araw patungong isla, binugbog ng mga Aleman ang unang mga kontinghente. Sa 200 sundalong kabilang sa unang alon, 12 lamang ang nakarating sa destinasyon. Sa isa pang pagsubok, pinilit ni Zhukov ang pagtawid sa Neva upang makakuha ng posisyon sa silangang Pampang malapit sa Nevskaya Dubrovka. Dito nabuo ang ulo ng tulay ng Nevsky. Tumawid ang mga sundalong Sobyet sa ilog gamit ang mga improbisadong balsa habang patuloy na binabato ng kanyon ng kalaban. Ang mga pagkatalo ay labis na mabigat mula sa mga unang araw. Bagamat nakapag-establisar sila pansamantala sa kabilang pampang ng Neva, hindi nagtagumpay ang opensiba. Ang ika-50 hukbo na pinamumunuan ni Kulik ay hindi nakapag-react agad, kaya't nakapagpalakas ang mga Aleman ng kanilang mga posisyon. Ang apoy mula sa kalaban ay walang tigil sa pagtutok sa ulo ng tulay. Ang lugar ay napuno ng mga brigada at dibisyon na pinabagsak sa loob ng ilang linggo. Ang ilan sa mga unit ay bumaba na sa mas mababa sa 200 tao. Marami sa mga mandirigma ay mga kabataang walang karanasan sa digmaan. Tinawag itong Nevsky Piatachok at ang teritoryong iyon ay nakaranas ng libu-libong pambobomba araw-araw. Noong ika-5 ng Oktubre, tinawag ni Stalin si Zhukov sa Moscow. Si Zhdanov na ngayon ang humawak ng pamumuno sa lokal na antas. Nagpatuloy ang mga opensiba mula sa Nevsky, ngunit hindi nagkaroon ng anumang makabuluhang resulta. Ang mga casualties ay patuloy na dumami habang ang iba pang mga estratehikong ruta tulad ng Schlisselburg ay walang sapat na mga reinforcement. Ang presyo ng pagkubkob ay lalong naging hindi matiis. Ang supply ay nagkukulang at ang moral ng mga sundalo ay unti-unting bumagsak. Tumataas ang bilang ng mga pagpatay dahil sa disertasyon. Ang mga tala ng mga sundalo ay naglalarawan ng mga eksena ng gutom, pagnanakaw at pagkadismaya sa isang pamunuan na tila hindi kumikilos. Ang mga rasyon ay bumagsak sa pinakamababang antas. Noong ika-20 ng Oktubre, sinubukan muling magsagawa ng isang asalto upang sirain ang pagkubkob. Sa kabila ng pagdeploy ng libu-libong kalalakihan at halos 100 tangke, pinigilan ng artilleriya ng mga Aleman ang pag-usad ng madali. Sa kabila ng pagkatalo, ipinag-utos ni Stalin ang mga bagong opensiba. Habang dumarating ang taglamig, lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang pagtawid sa Neva ay naging imposible dahil sa yelo at lumala pa ang malnutrisyon. Pinangunahan ni Zhdanov ang pagtatayo ng isang linya ng supply sa pamamagitan ng lawa ng Ladoga. Ngunit patuloy ang mga atake mula sa Nevsky na walang makabuluhang pag-unlad. Isang pagtatangka ang isinagawa upang palakasin ang ulo ng tulay gamit ang mga magagaan na tangke, ngunit hindi ito naging epektibo. Ang kaunti na nakarating ay nasira o nawasak. Bilang huling hakbang, nagpadala ng mga operator ng radyo upang mapanatili ang komunikasyon sa mga tropang natrap.
Noong ika-26 ng Nobyembre, inilunsad ang huling kontraopensiba. Nang walang sapat na suporta o armamento, libu-libong sundalo ang ipinadala sa bukas na lugar. Ang masaker ay hindi maiiwasan. Bilang tugon, hinanap ang mga responsable, ang koronel na si Frolov at ang komisar na si Ivanov, na tumangging magsagawa ng isang utos na tiyak na magdudulot ng kamatayan, ay nilitis at binaril. Samantala, ang mga sibilyan ay dumaranas ng walang tigil na pambobomba. Ang mga pagtatangkang tumakas ay pinipigilan ng mga utos mula sa mataas na pamunuan ng mga Aleman. Ang mga reserba ng pagkain ay nauubos. Naguhukay ang mga tao sa mga nagyayelong lupa upang maghanap ng mga ugat o tubers. Sa ilang sektor, naiulat ang mga kaso ng kanibalismo. Mula sa kanilang mga posisyon, ang artileriya ng mga Aleman ay walang tigil na bumobomba sa lungsod. Ang mga paaralan, ospital at tirahan ay madalas na naging target. Ang mga sundalong Aleman ay binigyan ng utos na magbabaril sa mga sibilyan na magtatangkang tumakas. Noong ika-13 ng Disyembre, tinapos ng mataas na pamunuan ng mga Aleman na hindi na magtatagal ang paglaban. Ang pag-asa nila ay unti-unti na magsusuko ang populasyon dulot ng gutom. Ang ulo ng tulay ng Nevsky ay naging simbolo ng sakripisyo ng mga Sobyet. Libu-libong buhay ang nawala sa mga walang kwentang pagsubok na sirain ang pagkubkob. Ang presyon sa lungsod ay hindi tumigil. Ang pirasong lupa na iyon na puno ng mga katawan at apoy ay nagbubuod ng drama ng Leningrado, isang matinding labanan na walang malinaw na dulo, kung saan ang bawat pagtatangkang makaligtas ay nagkakahalaga ng daan-daang buhay, ngunit hindi pa rin sapat upang makapagbigay ng kahit isang saglit ng paghinga. Nagyayelong Leningrad ang pinakamababang rasyon. Noong Disyembre ng 14,011, patuloy na nakatutok si Axel Reichard, isang siyentipiko mula sa Leningrad Zoological Institute, sa kanyang gawain tungkol sa faunang Sobyet, sa kabila ng gutom na dahan-dahang nagpapahina sa kanya araw-araw. Isang espesyalista sa mga koleoptero, inilaan niya ang kanyang buhay sa pag-aaral ng mga insekto. Bagamat ang kanyang kalusugan ay lumalala, patuloy siyang nagsasagawa ng mga pananaliksik, maingat na itinatala ang bawat obserbasyon. Nahuli siya noong 19 na riyal ng 38 ng NKVD, kasama ang iba pang mga kasamahang may mga banyagang pangalan, ngunit pinalaya siya 1 taon pagkatapos at nakabalik siya sa kanyang trabaho. Sa edad na 50, nang magsimula ang pagsieg ng lungsod, pinagahati-hati ni Reichard ang kanyang mga gawain sa pagitan ng pagprotekta sa kanyang koleksyon, pagmamasid mula sa bubong ng institusyon at patuloy na pagsulat. Pinananatili niya ang isang mahigpit na sistema ng trabaho gamit ang mga notebook at tinta, kahit na itinatala pa niya ang mga pagkaabala dulot ng mga ubus. Noong Disyembre, isinulat niya, "Kung hindi ako mamatay sa gutom, magtatagumpay ako." Hindi nagtagal, natagpuan siyang patay sa kanyang opisina, bihis ng maayos. Ang lungsod ay dumaranas ng patuloy na gutom. Si Elena Kochina, na ikinasal ilang araw bago ang pagsalakay, ay nagkwento sa kanyang talaarawan ng mga pagbabago na dulot ng paminsang palugit sa kanyang asawa, si Dima. Nagsimula siyang magpakita ng mga palatandaan ng moral na pagguho. Nagnakaw siya ng pagkain, umatake sa isang bata at naghanap ng mga estratehiya upang mangagaw ng tinapay. Pinagmamasdan siya ni Elena ng may takot, sapagkat ang pagbagsak ng kanyang asawa ay nagpapakita ng kabagsukan ng lungsod. Sa kanyang mga isinulat, inilarawan niya ang mga eksena ng looting, karahasan at desperasyon. Ang mga ulat mula sa Alemanya ay nagpapatunay na ang mga tao ay hindi na tumutugon sa mga alarma ng artilerya at ang mga tao ay namamatay sa gutom sa mga kalye. Ang pagtulong sa isa't isa ay nagiging hindi posible dahil sa pangkalahatang pagkapagod. Ipinagbawal ng utos ng ika-18 hukbong pag-usapan ng kanilang mga tropa ang gutom upang maiwasan ang isang moral na krisis. Gayunpaman, maraming sundalo ang nakakaalam ng nangyayari. Sa gitna ng paghihirap, ang mga teatro ay nagbigay ng isang emosyonal na kanlungan. Ang musical comedy theater ay naging isang lugar ng pagtakas.
Sa kabila ng matinding mga kondisyon, ang mga aktor at musikero ay patuloy na nagpe-perform. Ikinuwento ni Nikolai Rudashevsky at Tamara Salnikova kung paano sila nakatira at natutulog sa teatro upang magpatuloy sa pagpapakita. Kahit na may namatay na aktor sa pagitan ng isang palabas, nagdesisyon ng natitirang grupo na magpatuloy para sa mga manonood. Ang Plant Genetic Institute ay isa ring lugar ng pagtutol. Pinrotektahan ng kanilang mga empleyado ang isang napakalaking koleksyon ng mga buto at mga tuber. Bagamat sila ay namamatay sa gutom, hindi nila tinangkang gamitin ang mga reserba. Inisip nila ang mga susunod na henerasyon. Sa mga kalye, ang mga gawain ng pagkakaisa ay alternatibo sa mga gawaing makasarili at desperado. Si Zoya Taratinova, isang kabataang babae, ay nagtagumpay na protektahan ang isang kargamento ng tinapay sa tulong ng mga tao. Ang regalong isang pinggan ng trigo mula sa ilang kakilala ay nagpasigla sa pamilya ni Andrei Krukov. Ngunit may mga kaso din ng pagnanakaw, pang-aabuso, at lumalaking kawalang pansin sa pagdurusa ng iba. Ang Hermitage Museum, bagamat kapos, ay nanatiling aktibo salamat sa enerhiya mula sa isang naval generator. Inilarawan ni Alexander Boldyrev, isa sa mga manggagawa nito, ang kakulangan sa pagkain at gasolina. Ang lamig ay naging hindi matiis at ang mga reserba ng pagkain ay hindi sapat. Ang mga personal na record ng mga mamamayan tulad ni Yuri Bodunov, Yuri Ryabinkin at Elena Skrzhabina ay naglalarawan ng isang nakakabahalang pisikal na pagkasira. Pagtungtong ng kalagitnaan ng Enero, umabot na sa napakataas na bilang ng mga namatay. Iniulat ng NKVD ang mga kaso ng kanibalismo, pagnanakaw ng tinapay, at laganap na desperasyon. Ang kanibalismo ay hinusgahan ng mga korte militar at ang mga sentensya ay ipinatupad. Si Popkov, alkalde ng Leningrado, ay nagtangkang pakalmahin ang mamamayan sa pamamagitan ng mga optimistikong talumpati, ngunit ang hindi pagkasiya ay patuloy na lumalaki. Maraming mga opisyal ang nag-evacuate na at ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa pamamahagi ng pagkain ay kapansin-pansin. Ang mga eksklusibong kantina tulad ng Kantina number 12 na itinaguyod para sa mga mataas na opisyal ay tumanggap ng masaganang supply samantalang ang natitirang populasyon ay nagugutom. Sa kabila ng lahat, dumarami ang mga pagpapakita ng habag. Ang mga kolektibong pamayanan ay nagsama-sama upang mag-survive ng magkasama, nagbabahagi ng mga yaman at nag-aalalay sa isa't isa. Inilarawan ni Alexandra Shustova kung paano ang kanilang grupo ay nanatiling magkaisa sa pamamagitan ng pagluluto at pagtutulungan. Binanggit ni Anatoly Molchanov ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga leader sa mga kolektibong ito na magbantay sa kalooban ng lahat. Sa Institute of Architecture, nakilahok si Nikolai Baranov sa isang pulong kung saan tinalakay ang hinaharap ng Leningrado bilang isang simbolikong akto ng paglaban. Ang mga pag-asa ng muling pagtatayo ay nagpapanatili ng buhay sa diwa ng ilan. Samantala, ang mga Aleman ay nagsusuri ng posibilidad na gumamit ng nakalalasong gas, ngunit wala silang sapat na armas. Ang pagkalunod sa gutom ay patuloy na kanilang pangunahing estratehiya. Pagtapos ng Enero, ang mga ulat ay nagpapakita na ang mga patay ay nag-ipon sa mga patio at kalye. Pinipigilan ng yelo ang kanilang paglilibing at ang mga katawan ay iniiwan na lang na nakaimbak. Sa mga ospital tulad ng Alexandrovskaya, higit sa 1,000 katawan ang naiipon. Ang mga bata ay partikular na mahina. Ang bulutong pox ay nadagdag sa mga sanhi ng kamatayan. Pinatagal ng mga autoridad ang mga rasyon, ngunit ang pamamahagi ay sobrang kakulangan na ang tinapay ay hindi umabot. Ang lungsod ay dumadaan sa pinakamadilim nitong oras. Sa gitna ng trahedyang ito, ang mga kwento ng pagkatao ay patuloy na lumilitaw. Isang babae ang nagbahagi ng tinapay sa isang lalaking nahimatay. Ang mga bata ay nailigtas ng mga ina na isinakripisyo ang kakaunting mayroon sila. Ang mga kolektibong pamayanan ay nag-alaga sa kanilang mga miyembro. Ngunit mayroon ding mga nagbagsak sa moralidad.
Isang arkitekto ang itinaboy ang kanyang asawa at anak upang mag-isa na lang sa mga rasyon. Si Faina Viktorovna, isang komadrona, ay tumanggap ng pagkain kapalit ng paggawa ng aborsyon, nag-ipon ng mga reserba at tumangging tumulong sa mga kapitbahay na nagugutom. Pagtapos ng Enero, ang huling pumping station ay tumigil sa operasyon. Ang mga mamamayan ay kumuha ng tubig mula sa ilog gamit ang mga human chain. Bagamat in-announce ng mga autoridad ang mga bagong rasyon, alam nilang hindi nila ito kayang tuparin. Ang lungsod ay pumasok sa pinakakritikal nitong yugto. Ang Leningrado, bagamat nasa bingit ng pagkawasak, ay patuloy na lumalaban. Itim na Enero, ang pinakamalupit na buwan ng pagkubkob. Noong ika-28 ng Enero, 1942, sa patuloy na tunog ng artilyerya ng mga Aleman, inilarawan ni Nikolai Gorshkov sa kanyang tala-arawan ang desperadong sitwasyon sa Leningrado. Ang temperatura ay bumaba ng 45 grado sa ilalim ng zero, na may matinding hangin mula sa hilagang silangan. Ang mga pambobomba ng mga Aleman ay nagdulot ng mga sunog na walang tigil sa lungsod, na pinalala ng mga sirangkalan na maling nailagay sa mga gusali. Maraming matataas na mga gusali ang nasusunog ng walang kontrol. Ang mga bumbero ay hindi makakilos. Ang kakulangan ng tubig ay nagpapahirap sa anumang pagtatangka ng pag-apula ng apoy. Inilahad ni Gorshkov na nang walang pag-asang maprotektahan ang kanilang mga tahanan, ang mga kapitbahay ay nagtatapon ng mga gamit mula sa mga bintana na may pag-asang makaligtas ng kahit isang bagay. Si Vladimir Zant, isang batang 14 na taon, ay nag-illustrate ng pag-ikot ng siege. Iguguhit niya ang isang bahay na winasak ng isang obus, mga mamamayan na kumukuha ng tubig mula sa Ilog Neva at isang gusali na nasusunog sa Ligovsky Avenue. Sa ilalim ng huling imahe, isinulat niya, "Wala nang makakalabas." Ang mga sunog ay lumaganap ng mga araw. Inalala ni Dmitry Likhachev na ang mga improbisadong kalan ay nagdudulot ng madalas na mga trahedya at ang mga residente na nanghihina ay halos hindi makapag-react. Isang beses, isang bomba na sumabog ang pumasok sa isang gusali sa Suvorovsky Avenue. Gumuho ang hagdanan at nagsimula ang apoy. Nasa kabila ng pader, ang ilan ay pinili ng magtangkang tumalon mula sa mga bintana. Ang pangako ng dagdag na rasyon ng tinapay ay naging malupit. Sa araw na inaasahan ng pagpapalawak, nagsara ang mga panaderya dahil sa kakulangan ng tubig. Inilahad ni Elena Kuchina kung paano ang mga tao na kayang maglakad ay bumuo ng isang human chain mula sa Neva patungo sa isang panaderya, nagpapasapasa ng mga timba ng malamig na tubig. Sa kabila ng pagsusumikap, halos walang tinapay na na-produce. Isinusulat ni Vera Inber na puno ng pag-aalala. Walang tubig kung magsara ang mga panaderya kahit isang araw. Ano ang mangyayari? Noong ika-26, kinumpirma ni Inber ang patuloy na kakulangan sa supply. Ibinahagi rin ni Kuchina na ang pag-supply ng pagkain ay ganap na tumigil. Ang mga tao ay bumagsak o namatay sa pila. Gayunpaman, ang pagnanais na magtulungan ay nanatili. Ipinakita ni Ludmila Anopova kung paano ang mga kapitbahay ay nagdadala ng mga sleigh at timba patungo sa Neva upang kumuha ng tubig. Sa kabila ng mga katawan na nakasuot o nakabalot ng mga kumot, ang mga pagsusumikap ay nauurong. Nang gabing iyon, isinulat ni Elena Scriabina, walang panaderya ang nakatupad ng kanilang kwota. Noong ika-27 ng Enero, ipinasikat ni Alexander Boldyrev na ang tanging laban niya ay ang mabuhay. Ang ilog Fontanka ay kontaminado at wala ng sigarilyo. Ipinapakita ng krisis ang pinakamadilim na bahagi ng mga tao. Si Lydia Okhapkina ay lumipat kasama ang kanyang mga anak sa bahay ng isang kakilala. Pagkaraan ng ilang panahon, ang nag-host na babae ay agad na kinuha ang mga rasyon at tinapos pa na ninakaw ang kaunting pagkain na mayroon siya. Sa wakas, inamin niya na nawawala ang kanyang mga rasyon book. Si Okhapkina ay bumalik sa kanilang tahanan. Kasama ang kanyang mga anak, sinusunog nila ang mga lumang kasangkapan at naghahanap ng uling.
Natalo ng gutom, siya ay lumuhod upang magdasal, humihiling ng mabilis at sabayang kamatayan. Kinabukasan, isang sundalo mula sa Pula Hukbo ang kumatok sa kanilang pintuan na may dalang package na ipinadala ng kanyang asawa. Naglalaman ito ng bigas, semolina at mga biskwit. Ang araw na iyon ay nagpatuloy ang mga sunog. Ang tinapay ay hindi pa dumarating. Sa 3:00 ng umaga, nagsisimula ng magtayo ng walang katapusang pila. Marami ang hindi pumupunta sa mga pabrika. Sa mga kantina, ang sabaw ay mabilis na nauubos. Ang mga kalsada ay walang tao, maliban sa mga nagtitipon sa harap ng mga tindahan. Walang kuryente, ang mga manggagawa ay naghihintay ng walang kabuluhan para sa muling pag-andar nito. Binanggit ni Gorshkov na ilang mga sektor ay nasusunog ng walang kontrol. Ang mga tsismis ng mga pag-atake at kanibalismo ay dumarami. Ang mga autoridad ay napanis. Isinulat ni Igor Chaiko na ang lungsod ay umabot na sa isang punto ng pagkalugi. Ang mga bagong ration book na ipinangako para sa pagtatapos ng buwan ay hindi na ipamahagi na naging sanhi ng malupit na kalalabasan para sa marami. Si Vasily Vladimirov, 17 taon, ay nagsimula ng kanyang tala-arawan matapos mamatay ang kanyang kapatid na si Boris. Inilarawan niya ang isang lungsod na walang ilaw, walang pampainit, walang tubig. Ang ginagamit nila bilang pagkain ay pandikit at pinakuluang balat ng hayop. Ang mga sirang bintana ay tinakpan ng karton. Paglabas nila, nakakasalubong sila ng mga katawan na nagyayelo. Tinantya na umaabot sa 20,000 tao ang namamatay bawat araw. Ang dieta na walang taba ay lubhang sumisira sa kalusugan. Si Boris, matapos tumanggap ng piraso ng tinapay mula sa isang doktor, ay hindi kayang tunawin ito. Ang sabaw ay tubig na may harina. Noong ika-27 ng Enero, walang tinapay. Noong ika-28, ang kanyang ina ay tumayo sa pila ng 19 na oras nang hindi nakakakuha ng pagkain. Noong ika-29, ang termometro ay nagpakita ng -41 degree Celsius. Ang sabaw ay naglalaman lamang ng pandikit at bigas. Ang tsa ay tubig na may asin. Walang kahoy, isinulat ni Vladimirov, mamamatay tayo sa gutom at lamig. Sa parehong araw, si Gary Rostov, 9 na taon, ay nagdrawing ng kutsilyo na nagpuputol ng tinapay. Sa ibaba, isinulat niya, sobrang gutom ko. Napansin ni Vera Inber na ang lahat ng mga bakod ay inalis na para gawing panggatong. Tanging mga birch at mga century-old na linden na lang ang natirang nakatayo. Isang lihim na ulat mula sa NKVD ay nagpapatunay na ang pagtaas ng rasyon ng tinapay ay hindi nakatulong sa sitwasyon. Ang kakulangan ng tubig, kuryente at panggatong ay nagbigay daan sa pagbagsak ng moral. Ang sensura ay nag-iipon ng mga mas matinding kritisismo. Isang liham na nahuli ay nagsasabing, ang Leningrado ay ngayon isang punerarya. Ang mga kalye ay mga kalsada ng mga patay. Lahat ay nakatigil. Mula 25 ng Enero hanggang Membrilo ng Pebrero, ang mga pagpapadala ng sulat mula sa Leningrado ay sinuspinde upang maiwasan na makarating ang katotohanan sa labas. Sa mga pila para sa tinapay, ang mga komento ay mapait. Sa Smolny, ang mga leader ay may mainit na pagkain, kuryente at pampainit. Isang panadero, si Silin, ang nagkwento na ang mga opisyal ay iniiwasan ng mga pila. Direktang binanggit si Zhdanov. Isang accountant mula sa teatro ng komedya musikal ang nagkomento, si Zhdanov ay kumakain ng tsokolate sa kama habang kami ay namamatay sa gutom. Binigyang diin ng lider ang pangungusap at humiling na parusahan ng responsable. Ang mga autoridad ay nagtuon ng mga pagsisikap upang supilin ang mga oposisyon. Noong 29 ng Enero, iniulat ng NKVD ang pagkakahuli ng mga manggagawa mula sa isang klinika na inakusahan ng pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa mga kamatayan at sakit. Noong 31 ng Enero, isinulat ni Alexander Bolderev na hindi na gumagalaw ang kanyang mga binti at nasa susunod na araw ay wala ring tinapay. Ang mga trineo ay nagdadala ng mga patay na katawan sabay-sabay.
Si Alexandra Ivanova, matapos mawalan ng kanyang ama, 3 pamangkin at 1 tiyahin, ay dinala sila sa sementeryo. Wala siyang natagpo ang kabaong at tinakpan ng kanyang ama ng 1 kamiseta. Isinulat ni Igor Chaiko na ang mga katawan, balot ng mga makulay na tela, ay inilalagay sa niebe upang madali itong makita ng mga team ng pangangalap. Ang ani ng mga kulay ay naging isang pangkaraniwang tanawin. Ang ilang mga ina ay buhat-buhat ang kanilang mga yumaong anak na may nakakagimbal na dignidad. Inalala ni Tamara Zaitseva na ang mga libro ay pinapakuluan at ang mga sinturon ay kinakain. Sa kanilang lugar, isang ina ang kumain sa kanyang anak. Inalala ni Matt Sundakov ang kanyang ina na kumakalat ng mga mumo gamit ang kanyang daliri sa ibabaw ng mesa. Si Sofia Buryakova ay araw-araw na bumisita sa kanyang kapatid na nagpapagaling. Noong 30 ng Enero, humiling siya na huwag siyang mawalan ng pagbisita. Ngunit ang kanyang anak, na nagbakasyon mula sa harap, ay dumating ng hindi inaasahan, kaya hindi siya nakapunta. Pagbalik, nalaman niyang namatay ang kanyang kapatid. Pinaghinalaan niyang pinatay ito dahil sa mga ration book nito. Noong 31 ng Enero, si Igor Chaiko ay nakahiga sa kama, wala ng lakas. Isang kaibigan ang naglakbay ng ilang kilometro sa niyebe upang magdala ng pagkain. Ang mga health workers ay patuloy na nag-iikot sa mga tahanan upang maghanap ng mga ulilang bata. Isang doktor ang nakatagpo sa isang malamig na kwarto ng 3 katawan. Isang babae, isang binatilyo at isang sanggol. Isang batang babae, ang tanging nakaligtas, ay sinusubukang buhayin ng kanyang ina gamit ang isang tuwalya. Noong 4 ng Pebrero, isinulat ni Mikhail Nosirev na ang lungsod ay nawalan ng anumang tanda ng kabihasnan. Ang mga patay ay nag-uumapaw at ang pagkain ay nakakamtan sa pamamagitan ng mga hindi kayang ilarawan na paraan. Gayunpaman, sinubukan niyang iligtas ang isang lalaking nawalan ng malay. Sa ospital siya ay naging saksi sa mga kabangisan, mga hardin at pasilyo na puno ng mga patay na katawan, walang malasakit na mga tauhan. Nagtapos siya sa kanyang tala-arawan. Ngayon ko naintindihan ang ibig sabihin ng salitang katatakutan. Ang manipis na linya, pagbabahagi, pagtakas at pagkasira. Noong mga unang araw ng Disyembre ng 1942, isang pansamantalang kalsada ang itinayo sa nagyayelong ibabaw ng lawa ng Ladoga upang ikonekta ang Leningrado sa teritoryong kontrolado ng natitirang bahagi ng Unyong Sobyet. Ang rutang pang-emergency na ito na itinatag ng Hukbong Pula ay nagbigay daan sa transportasyon ng mga mahahalagang suplay patungo sa lungsod at ang bahagyang paglisan ng mga sibilyan. Bagaman ito'y magiging kilala bilang daan ng buhay sa kalaunan, hindi nito kayang pabaguhin ang pagbagsak ng sistema ng pagkain na sumalanta sa populasyon sa mga unang linggo nito. Itinayo sa ilalim ng matinding lamig, nagsimula ang ruta sa mga istasyon ng tren malapit sa Tikvin at umabot hanggang sa pantalan ng Osinovets sa kanlurang pampang ng Lawa. Mula roon, ang mga kargamento ay ililipat sa mga truck at mga sleigh na tatawid sa yelo patungo sa lungsod na napapaligiran. Ang unang paglalakbay ay nagkaroon ng trahedya. 157 mga sasakyan ang nawasak dahil sa yelo o mga pag-atake mula sa kalaban. Iniiwan ng mga driver ang mga pintuan na bukas upang makatakas sakaling madapa, na naglalantad sa kanila sa mga pambobomba mula sa eroplano dahil kinakailangan nilang panatilihing nakabukas ang mga ilaw upang magabayan sa dilim. Habang umuusad ang taglamig, ang organisasyon at kahusayan ng transportasyon ay naging mas maayos. Pagtapos ng Disyembre, mga 4,000 sasakyan ang dumadating bawat araw na may tinatayang 700 toneladang kargamento. Noong Enero, dumoble ang araw-araw na dami ng mga supply. Ikinuwento ni Vera Rogova ang namamahala sa pag-aayos ng daloy sa ibabaw ng yelo na walang mga silungan para sa mga tauhan at ang mga turnuhan ay walang patid. Sa kabila ng mga patakaran na nag-uutos na panatilihin ang distansya sa pagitan ng mga sasakyan, marami sa mga ito ang nagsasama-sama upang matiyak ang pinakamaraming posibleng kargamento.
Inilarawan ni Ivan Krylov, ang tagapangasiwa ng pag-angkat sa silangang Pampang ng Lawa, ang buong araw ng trabaho sa pag-aalis ng mga sako ng bigas, asukal at mga lata ng gasolina habang patuloy ang mga pag-atake. Ayon sa kanyang mga salita, alam nila na bawat kargamento na inaalis ay kumakatawan sa isang rasyon ng pagkain para sa libu-libong tao na nahulog sa Leningrado, kung saan ang araw-araw na tinapay ay halos umaabot lamang sa 120 gramo. Bagaman lumalaki ang kapasidad ng transportasyon, hindi pantay ang distribusyon ng mga supply sa loob ng lungsod. Noong kalagitnaan ng Pebrero, nang ang ruta ay nagpapahintulot ng 3,000 tonelada ng mga supply araw-araw, nagpapatuloy pa rin ang mga reklamo ukol sa mga pagnanakaw ng pagkain. Sa mga pila, ibinubulong na ang mga bodega ng laro ay puno ng supply habang ang mga tao ay patuloy na naghihirap. Ang ilang mga empleyado ng gobyerno ay inakusahan ng pagtatago ng mga provisions ng lihim. Ang paglisa ng mga sibilyan na naiplano mula sa simula ng Disyembre ay ipinagpaliban. Ang orihinal na plano ay mag-alis ng 5,000 tao bawat araw simula noong ika-10 ng Disyembre, ngunit matapos ang isang pagpupulong kay Stalin, ipinatigil ni Zhdanov ang operasyon na nagsasabing ang isang malawakang paglisan ay maaaring ituring na isang senyales ng kahinaan. Nang sumapit ang Pebrero ng 1943 at natigil na ang pagsulong ng militar at tumatag na ang mga temperatura, muling ipinatupad ang paglisan ng mga tao. Sinamahan ni Pavel Luknitsky, isang formal na tagasulat, ang isa sa mga unang convoy na umaalis. Hindi tulad ng mga sasakyang dumadating ng disiplinado, ang mga umaalis ay may kasamang desperadong mga pasahero, marami sa kanila ay walang formal na pahintulot. Sa mga lugar na malayo sa kontrol ng militar, ang ilang mga sibilyan ay nag-aalok ng mga pagkain o kasuotan kapalit ng isang pwesto sa mga truck. Ang iba naman ay sinusubukang maglakad na naglalagay sa kanila sa panganib ng mga nakatagong bitak o mga minang itinago sa ilalim ng niyebe na inilagay ng Luftwaffe. Ang pagkakaiba ng kalagayan sa pagitan ng mga inilikas ay nagdulot din ng tensyon, habang ang ilan ay tinatransport gamit ang mga sasakyang may init, karamihan ay naglalakbay sa mga bukas na truck. Ibinahagi ni Elena Skrahabina kung paano habang nasa biyahe ilang pasahero ang namatay dahil sa hypothermia. Sa isang insidente, nawalan ng malay ang isang bata nang makita niyang kumakain ang iba nang hindi nagbabahagi ng pagkain. Sinulat ni Elena Kochina na narinig niyang ipinagmamayabang ng mga empleyado ng sistema ng logistik ang mga reserbang pagkain na magagamit, hindi alintana ang pagdurusa na kanilang nasasaksihan. Sa mga medikal na punto ng biyahe, mga voluntaryo tulad ni Olga Melnikova ang nag-aalaga sa mga kababaihang kulang sa nutrisyon at mga bata na dumating ng walang lakas upang umiyak. Maraming bata ang nahulog mula sa sasakyan sa kahit kaunting gulat at ang ilan ay natagpuang patay na. Ang mga nakaligtas ay binibigyan ng mainit na inumin, mga kumot at pangunahing tulong. Minsan, isang maliit na tasa ng tsaa at ilang biskwit ay sapat na upang pansamantalang magbigay ng lakas. Ang mga tren na umaalis mula sa silangang baybayin ay nagdadala ng buhay at patay. Ang mga sanitasyon ay kumakalampag sa mga compartment upang alisin ang mga bangkay bago magpatuloy ang biyahe. Sa kabila ng mga panganib, libo-libo ang nagre-rehistro araw-araw na may pag-asang mailikas. Hindi hanggang sa ikalawang kalahati ng Pebrero nang magsimulang makita ang mga pagbuti sa distribusyon sa loob ng lungsod. Ang paglabas ng mga dilatang karne at sausage sa ilang tindahan ay naglayong mapatahimik ang mga hindi pagkakasundo. Gayunpaman, hindi tumigil ang mga kritisismo. Ilang miyembro ng laro ang nagpahayag ng hindi pagkakasunduan sa pamamahala. Ibinulgar ng artistang si Ivan Gruzdev ang pagtatago ng mga pagkain at ang pintora na si Anna Ostromova ay tahasang ipinahayag ang kanyang galit sa mga prioridad ng distribusyon. Sa kabaligtaran ng mga reklamo, nagsimula ang mga aksyon na nagpapakita ng hangaring magtulungan at magtagumpay. Binanggit ni Anatoly Molchanov na kahit sa gitna ng lamig at kakulangan, ang ilan ay biglang nakakabawi ng lakas.
Si Olga Simanovskaya, isang guro sa isang ampunan ng mga bata, ay lumikha ng mga routine sa pagbabasa at tula na masigasig na sinunod ng mga bata. Sa kabila ng pagod, ang paulit-ulit na gawain na ito ay nagbigay sa kanila ng ilusyon ng normalidad. Napansin ng doktor na si Mikhail Chernorutsky na tumutulong sa mga pinakamalubhang pasyente na ang mga may positibong pananaw o kumakapit sa maliliit na pag-asa ay mas may kakayahang magtiis. Isang halimbawa ang kaso ni Tanya Utkina, isang batang babae na nakabangon mula sa bingit ng pagkabasag matapos humawak sa alaala ng kanyang nakababatang kapatid. Mula sa mga radyo na nasa mahirap na kondisyon, si Olga Bergholtz ay nagbabaybay ng mga tula gamit ang mahina ngunit matatag na tinig. Bagamat ang kanyang asawa ay namatay dahil sa gutom, nagpatuloy siya sa pagbabalita. Ang kanyang mga salita, madalas ang nag-iisang mensahe ng kaaliwan para sa marami, ay nagpapanatili ng emosyonal na koneksyon sa pagitan ng mga mamamayan. Ang batang si Elena Martila, isang artistang nagsisigurado ng kanyang paggaling, ay nagdesisyon na magpinta ng isang autoportrait sa isang sandali ng matinding panghihina. Itinuturing niyang ang pagsusumikap na iyon ay isang pahayag ng buhay. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula siyang magpakita ng mga palatandaan ng paggaling. Ang iba, tulad ni Alexandra Ivanova, ay inilalaan ang kanilang lakas sa pagtulong sa mga kapitbahay na may sakit. Si Andrei Krukov, isang nakaligtas mula sa isang nabigong paglilikas, ay nagtrabaho upang muling buuin ang natirang bahagi ng kanyang bahay upang maprotektahan ang kanyang pamilya. Si Peter Tsvetkov, isang batang 5 taon, ay tumanggap mula sa kanyang ina ng isang piraso ng tinapay na may asukal. Bagamat hindi niya kayang nguyain, ang tamis ng pagkain ay nagbigay sa kanya ng isang pagnanasa ng reaksyon. Ang simpleng gawaing iyon ay sumimbolo sa kung ano ang tinatangka ng libu-libong residente araw-araw, magtiis ng kaunti pa, habang patuloy ang bombardment ng mga Aleman at patuloy ang kakulangan sa mga supply na natili ang lungsod. Ang daan sa ibabaw ng yelo ay hindi isang garantiya ng kaligtasan, ngunit nagbigay ito ng isang pagkakataon. Sa paligid nito, nabuo ang mga gawain ng tapang, sakripisyo at pagpapasya na magkasama sa komplikadong estruktura ng kaligtasan na tumukoy sa taglamig na iyon. Sa pagitan ng Marso at Agosto ng 1942, paglilinis, kontrol sa kalusugan at pagbabagong pangkultura. Isang malamig na umaga ng huling bahagi ng Pebrero ng 1942, si Lydia Okapkina ay naglalakad sa tabing daan ng Neva, dumadaan sa niebe na tinatangay ng hangin. Ang dating masiglang lungsod na ito, ngayon ay nagpapakita ng mga puok na bahagyang gumuho, may mga sirang bintana at mga itim na butas tulad ng mga walang laman na mga lukab. Ang ilang mga gusali, kahit bahagyang gumuho, ay patuloy na tinirahan. Sa isa sa mga ito, may apoy na 3 araw nang naglalagas na sinasabing dulot ng isang pansamantalang kalan. Sa paligid nito, nakatambak ang mga gamit at personal na gamit na nailigtas mula sa apoy. Ang Nevsky Prospect, ang pangunahing kalsada ng Leningrado, ay natatakpan ng niyebe na may kaunting tao o sasakyan. Ang mga gusali ay nasira at tinapalan, habang ang mga trolleybus at tram ay nakahandusay na wala ng buhay sa ilalim ng puting talukbong. Inilarawan ni Elena Martila ang tanawing ito bilang isang ganap na katahimikan na tanging ang malayong tunog ng isang metronome na mula sa mga loudspeaker sa mga kanto ang sumisira. Ang patuloy na tunog na iyon ay nagpapahiwatig ng ritmo ng buhay ng isang lungsod na hindi tumatalikod sa pagsuko. Ang sundalo ng hukbong pula na si Sergei Milyaev nang bisitahin ang Leningrado ay nakatagpo ng isang lungsod na natatakpan ng damit na panglungkot, madilim na kalye, mga bangkay na nakikita at isang nakakubli na katahimikan. Gayunpaman, napansin niya sa mga mukha ng mga mamamayan na matindi ang kanilang determinasyon. Sa kabila ng mga nakakatakot na kwento na narinig, naramdaman niyang ang Leningrado ay patuloy na lumalaban para manatiling buhay. Noong Pebrero 18, ipinag-ulat ni Nikolai Gorshkov ang pagsulpot ng mga sakit sa pagtunaw, kabilang ang mga kronikong diarrhea sa isang populasyong mahina na.
Nag-ulat ng mga kaso ng typhus na pinalala ng kakulangan sa kalinisan at sabon na ang distribusyon ay nasuspinde ng buo sa buwan na iyon. Ipinataw ang kwarentina dulot ng panganib ng pagkalat ng sakit. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang epidemya ng dysentery. Isang liham na puno ng panghihinayang ang isinulat ni Nadia Makarova na ibinahagi ang pagkawala ng kanyang ina at dalawa niyang anak sa ilang araw. Inilarawan niya ang pinsala ng sakit na dulot ng pagsasama ng malnutrisyon at polusyon ng tubig na pinalala pa ng pagbagsak ng sistema ng kanal. Tinataya ni Anna Ostromova na ang bilang ng mga namatay araw-araw ay umaabot mula 20,000 hanggang 35,000. Si Olga Frydenberg ay nagbuod nito bilang isang alon ng kamatayan na hindi matitinag. Sinulat ni Slavik, isang kabataan, sa kanyang tiyahin ang nangyayari kung paanong ngayon ay idinagdag na sa mga bomba at gutom ang mga impeksyon. Noong Marso 2, namatay ang ama ni Dmitry Likhachev. Nang ilipat ang katawan nito, nasaksihan niya ang mga truck na puno ng mga bangkay na nagyelo, ang iba'y nakatayo pa, parang na-stuck sa kanilang aktibidad. Ang mga libingan sa masa ay dumami, inukit ng mga excavator. Nagawa ni Makarova na ilibing ang kanyang ina kasama ang kanyang mga anak, nagbabayad gamit ang kaunting pagkain na mayroon siya. Ang mga tagalibing, pagod at walang malay, ay itinapon ang mga bangkay ng walang awa. Si Ivan Yakushin ay nakita ang kanyang tiyuhin na inalis mula sa isang improbisadong kabaong at itinapon sa ibabaw ng isang tambak ng mga patay. Si Sofia Buryakova ay nakasaksi kung paano tinapak-tapakan ng mga manggagawa ang mga bangkay habang naglalagay ng mga bagong namatay, at nang lumabas mula sa sementeryo, nakatagpo siya ng isang bangkay ng isang lalaking nagyelo na may sigarilyo sa bibig, tumuturo patungo sa mga libingan. Ang paghihirap ay nagdala sa ilan sa gilid ng pagkabaliw. Natakot si Makarova na mawalan ng lahat ng kanyang mga anak at naramdaman niyang siya ay nasa hangganan. Nagbalik ang kanibalismo. Si Valentina Rothman, 12 taon, ay nakakakita ng mga katawan na may mga bahagi ng katawan na tinadtad habang inaalis ang mga ito mula sa mga abandonadong tahanan. Ang ilan ay itinapon mula sa mga bintana dahil hindi na maibaba, nababasag kapag tumama sa matigas na lupa. Isang malamig na umaga sa katapusan ng Pebrero ng 1942, naglalakad si Lydia Okhapkina sa baybayin ng Neva. Pinipilit maglakad sa niyebeng itinutulak ng hangin. Ang dating masiglang lungsod ay ngayon ay may mga gusaling bahagyang wasak, may mga bintanang basag at mga butas na itim na parang mga walang mata. Ang ilang mga bahay, kahit na bahagyang gumuho, ay patuloy na tinutuluyan. Sa isa sa mga ito, ang isang sunog ay 3 araw ng buhay na sinasabing dulot ng isang improbisadong kalan. Sa paligid nito ay nag-ipon ang mga gamit at personal na bagay na nailigtas mula sa apoy. Ang Nevsky Prospect, ang pangunahing kalsada ng Leningrado, ay natabunan ng niyebe na may kaunting tao o pampasaherong sasakyan. Ang mga gusali ay nasira at tinambakan, habang ang mga trolleybus at tram ay nakahandusay na walang buhay sa ilalim ng isang puting takip. Inilarawan ni Elena Martilla ang eksenang ito bilang isang ganap na katahimikan, na tanging ang malayong tunog ng isang metronom na nagmumula sa mga speaker na nakakabit sa mga kanto ang nakagambala. Ang patuloy na tunog na iyon ay nagbigay ng imahe ng buhay na hindi sumusuko ang lungsod. Nang bumisita si Sergei Milyaev, isang sundalo ng hukbong pula sa Leningrado, nakita niya ang isang lungsod na natatakpan ng pagluluksa. Madidilim na kalye, mga bangkay na nakikita at isang matinding katahimikan. Gayunpaman, napansin niya ang hindi matitinag na determinasyon sa mga mukha ng mga mamamayan. Sa kabila ng mga nakakagimbal na kwento na narinig niya, naramdaman niyang ang Leningrado ay nakikipaglaban para manatiling buhay. Noong Pebrero 18, itinala ni Nikolai Gorshkov ang paglitaw ng mga sakit sa tiyan, kabilang na ang mga chronic na pagtatae sa isang populasyon na mahina na. May mga iniulat na kaso ng typhus na pinalala ng kakulangan sa kalinisan at sabon na itinigil ang distribusyon noong buwang iyon. Ipinatupad ang kwarentena dahil sa panganib ng pagkalat. Hindi nagtagal,
isang epidemya ng disenterya ang sumik. Sa isang liham na puno ng kalungkutan, ikinukwento ni Nadia Makarova ang pagkawala ng kanyang ina at 2 anak sa loob ng ilang araw. Inilarawan niya ang pinsalang dulot ng sakit na sanhi ng kombinasyon ng matinding malnutrisyon at kontaminadong tubig na pinalala ng pagbagsak ng sistema ng kanal. Inestima ni Anna Ostromova na aabot sa 20,000 hanggang 35,000 ang namamatay araw-araw. Pinagsama ito ni Olga Frydenberg bilang isang hindi mapipigilang alon ng kamatayan. Isang binata, si Slavik, ay nagsulat sa kanyang tiyahin na ikinukwento kung paano ang mga bomba at gutom ay nadagdagan pa ng mga impeksyon. Namatay ang ama ni Dmitry Likhachev noong Marso 2. Nang ilipat ang kanyang katawan, nasaksihan niya ang mga truck na puno ng mga bangkay na nagyayelo. Ang iba ay nakatayo pa na parabang na-petrify habang ginagawa ang kanilang huling aksyon. Dumarami ang mga mass grave na hinukay ng mga excavator. Nakaya ni Makarova na ilibing ang kanyang ina kasama ang mga anak sa pamamagitan ng pagbabayad ng ilang pagkain na natira. Ang mga tagalibing, pagod at labis, ay basta na lang inihahagis ang mga katawan. Nakita ni Ivan Yakushin kung paano inalis ang katawan ng kanyang tiyuhin mula sa isang improvisadong kabaong at inihagis ito sa isang tambak ng mga bangkay. Si Sofia Buryakova ay nakakita kung paano tinatapakan ng mga manggagawa ang mga katawan habang naglalagay sila ng mga bagong patay. At nang umalis siya mula sa sementeryo, nakatagpo siya ng isang bangkay ng isang lalaking nagyeyelo na may sigarilyo sa bibig na nakaturo patungo sa mga libingan. Ang paghihirap ay nagdala sa ilan sa gilid ng pagkabaliw. Natatakot si Makarova na mawalan ng lahat ng kanyang anak at nararamdaman niyang malapit na siyang mawalan ng pag-asa. Muling sumik ang kanibalismo. Si Valentina Rothman, 12 taon, ay nakakakita ng mga katawan na may mga pira-pirasong parte habang iniimbestiga ang mga bahay na iniwan. Ang ilan ay itinapon mula sa mga bintana dahil hindi ito maibaba, nababasag kapag tumama sa nagyayelong lupa. Si Viktor Kozlov ay nagkwento na may lumabas na mga bahagi ng katawan, mga inalis na suso at mga labi sa mga basurahan. Si Natalia Stroganova, 7 taon, ay naaalala ang isang sleigh na puno ng mga bangkay na nakakadena, na may mga braso at binti na umaabot sa labas. Mula pa noong Oktubre ng nakaraang taon, pinaalalahanan na ng mga opisyal ng Alemanya ang panganib ng epidemya at nagdesisyon silang iistrikto ang pagsiyeho sa lungsod upang tuluyang patagilid ang buhay nito. Noong Pebrero 18, nakumpirma ang paglitaw ng bulutong, isang bagay na itinala rin ni Gorshkov sa parehong araw. Si Hitler ay nagkomento ng pribado tungkol sa kanibalismo sa Leningrado at ang propaganda ng Alemanya ay nagpasabi na ang mga residente ng lungsod ay kumakain ng gelatina na gawa sa pandikit at laman ng tao. Ayon sa kanila, ang lungsod ay tiyak nang nawala. Si Evgeny Monyushko ay nagbigay babala na sa pagdapo ng tagsibol, ang mga dumi at mga bangkay na natabunan ng niebe ay magpapakalat ng mga sakit. Si Vera Inber ay nagsulat tungkol sa takot sa pag-usad ng typhus at ang posibilidad na ang buong lungsod ay magbigay daan sa pagkatalo. Noong Marso 8, nagsimula ang isang kampanya sa paglilinis sa lungsod na pinangunahan ng mga kababaihan. Pagsapit ng Marso 15, mahigit sa 100,000 tao na ang sumali sa pagkilos. Inilarawan ng isang mamamahayag kung paano ang mga kapitbahay ay nagdadala ng mga walis, pala o sledges para maglinis ng basura. Ikinumpara ito ni Tikhonov sa mga gawain ni Hercules. Si Kira Petrovskaya ay naaalala kung paano kahit na ang katawan ay mahina, libo-libo ang sumama sa paglilinis ng yelo, niyebe at basura. Sinubukan ni Elena Martilla na linisin ang isang plaza kasama ang iba pang kabataan na walang sapat na kagamitan. Ang mga unang pag-aalinlangan ay nagbigay daan sa isang pangkalahatang dedikasyon. Gayunpaman, ang mga awtoridad ay tumugon ng mahigpit. Isang matandang babae ang inaresto dahil hindi dumating sa pangalawang araw ng paglilinis. Ang galit laban sa mga opisyal ay lumaki. Si Lydia Tager, isang direktor ng isang ballet academy,
ay nagsusuot ng mamahaling damit na nakuha sa pamamagitan ng pagpapalit ng pagkain. Sa banta ng pagtanggal sa mga ration cards, pinilit niyang magtrabaho ang mga estudyante niyang gutom sa paglilinis. Noong Marso 26, isang opisyal na pahayag ang nagbigay alam na kalahati ng mga gusali ay hindi pa natatanggalan ng mga basura. Si Dmitry Likhachev ay nagpahayag na ang mga tao ay sobrang pagod na halos hindi na nila kayang magbuhat ng pala. Nang binisita niya ang Smolny, nakita niya ang pagkakaiba. Ang mga opisyal ay mabubuhay sa isang kapaligirang amoy pagkain. Sa ospital kung saan nagtatrabaho si Vera Pavlova, ang mga pasyente, nang marinig ang kampana ng isang tram, ay tumayo ng may hirap, ipinagdiriwang ang tanda ng buhay. Para sa marami, ang tunog na iyon ay nagmarka ng simula ng isang bagong yugto. Sa parehong araw na iyon, si Vladimir Zant ay tumigil sa paglalagay ng lubid sa kanyang mga guhit ng lungsod. Ngayon, ipinakita niya ang mga tram na gumagalaw at sumulat. Ang lungsod ay muling nabubuhay. Isang bilanggo ng mga Aleman ang umamin na nawala ang kanyang pananampalataya kay Hitler nang marinig niya ang tram na dumaan noong 15 ng Abril. Ngunit ang mga sundalo sa harapan ay patuloy na nakaharap sa matinding kondisyon. Sa itaas ng Neva, isang maliit na unit ang lumaban mula pa sa taglamig, nakahiwalay at walang komunikasyon. Si Alexander Sokolov ay pinili upang tawirin ang ilog at humingi ng reinforcement. Bagamat nagawa niya ito, inutusan siyang makipaglaban hanggang Mayo. Noong 27 ng Abril, pinaalis sila ng kaaway. Sa Mars Field, nagtanim ng patatas at repolyo. Ang mga tao ay nangangalap ng mga ligaw na damo. Inilarawan ni Igor Chaiko ang mga bata na nagbabahagi ng mga damo sa tabi ng mga bakod. Ang lungsod ay nagising mula sa isang masamang panaginip ng taglamig. Si Veronica Nikandorova ay lumabas kasama ang kanyang kapatid upang maghanap ng pagkain sa mga minadong bukirin. Nakakita sila ng mga karot at repolyo na dinala nila sa bahay upang magluto ng sopas. Si Alexander Fadiv ay nakatagpo ng mga batang hindi nagsasalita o naglalaro. Sa isang daycare, nakita niya ang isang batang babae na nag-iingat ng bahagi ng kanyang tinapay upang maalala ang kanyang ina. Si Tanya Savicheva, sa kanyang tala-arawan, ay isinulat ang pagkamatay ng lahat ng kanyang pamilya. Sa dulo, isinulat niya, "Tanya na lang ang natira." Nakilala siya ni Elena Martila. Si Tanya ay humahawak sa isang matuyong halaman na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pamilya. Nagsasayaw siya kasama nito, tila nabibilang sa isang trance. Si Nina Zakharina, isang guro, ay nagsimulang mapansin ang isang kakaibang atmospera. Noong 6 ng Mayo, nagluto siya ng mga dente de leon at noong 10, ipinagdiwang ang regularidad ng mga tram. Nagtanim si Likhachev ng mga labanos sa isang mesa na nakaluhod sa bintana. Bagamat patuloy ang mga pambobomba, nagsimula ng magbalik ang buhay sa mga kalsada. Inilipat ni Zakharina ang mga bata sa pamamagitan ng Lake Ladoga, ngunit nakita niyang tinamaan ng pagsabog ang kanilang bangka. Ang mga sombrero ay lumulutang patungo sa baybayin. Noong 29 ng Mayo, sa gitna ng mga shell, nanatili ang tagsibol. Kinabukasan, ang mga kababaihan ay nakaupo sa mga bangko o nagbukas ng mga bintana. Ang ilan sa kanila ay nag-ayos ng kanilang mukha. Nakita ni Imberna na mulaklak ang mga limon sa botanical garden. Ang patuloy na amoy ay nabawasan ng kanilang mabangong amoy. Noong Hunyo, si Igor Chaiko ay nakakita ng pag-asa sa kalikasan. Nangangalap siya ng mga damo at bulaklak, nararamdaman niyang pinapalakas siya ng lupa. Si Alexandra Amosova naman ay nakaramdam ng pagnanais na halikan ng lupa na nagbibigay sa kanila ng sustento. Ang kultura ay naging isang lifeline. Ang mga tao ay nagpapalit ng kanilang pagkain para sa mga tiket sa mga konsyerto. Si Galina Vishnevskaya ay kumanta sa opera at inilarawan ang mga tagapakinig na may suot na mga coat at ang kanilang hininga ay makikita sa malamig na silid. Si Igor Chaiko ay nasisiyahan sa mga konsyerto. Si Babinskaya naman ay ipinagdiwang ang muling pagbubukas ng mga sinehan at mga musical gardens. Si Pavel Gubchevsky
na dating walang malasakit, ay pinahalagahan na ang bawat pagsusumikap pagkatapos ng bawat pagtatanghal. Noong Hulyo, si Peter Kotelnikov ay bumisita sa isang eksibisyon ng pintura. Namangha siya na, kahit na sieged, nag-organisa sila ng mga art exhibit. Si Maria Yudina ay nagbigay diin sa ugnayan sa pagitan ng artista at ng madla bilang isang panlaban sa takot. Si Alexandra Ivanova, matapos mawala ng kanyang pamilya, ay nanguna sa isang choir ng 40 boses para sa mga sundalo. Si Lydia Tagger, sa kabilang banda, ay nag-organisa ng isang konsyerto para sa elitista, pinilit ang mga may sakit na mga mananayaw na mag-perform. Sa isang ospital, si Aloshka Ivanova, na 9 na taong gulang, ay sumayaw ng Ang Namamatay na Swan para sa mga sugatang sundalo. Walang musika, tinutugtog niya ang melodiya sa kanyang bibig habang siya ay nanginginig. Nang matapos ang kanyang pagtatanghal, nahulog siya sa sahig at nawala ng malay sa gitna ng mga palakpakan. Noong Marso, nagpasya si Karl Eliasberg na tugtugin ang ika-7 symphony ni Shostakovich sa lungsod na nasa ilalim ng siege. Kasama ang mga musikero na may malnutrisyon, nagsimula silang mag-ensayo. Kailangan nila ng tulong mula sa harapan. Sa disiplina at tiyaga, nakalikom siya ng isang orkestra na kayang mag-ensayo sa Philharmonic. Noong 9 ng Agosto, nagtanghal siya sa harap ng isang madla ng mga sundalo at sibilyan. Ang sinfoniya ay ipinalabas din sa radyo. Ang mga tagapakinig, nasa trenches at sa bahay, ay nadarama ang emosyon. Ang silid ay tumayo at pumalakpak. Si Eliasberg, puno ng emosyon, ay tumanggap ng isang palumpon mula sa isang bata. Ang lungsod, muling nagsilbing matatag, ay nagpatuloy sa pamamagitan ng musika. Mula sa pagtatanggol hanggang sa pagsulong, Govorov at ang pagbubukas ng Ladoga Corridor. Noong unang bahagi ng Abril ng 1942, ang Leningrad Front ay nakatanggap ng bagong komander, ang Teniente General na si Leonid Govorov. Ang kanyang pagkakapili ay nakatawag pansin sapagkat hindi siya kilala sa mga grandiosong kilos o nakakatakot na presensya. Sa kanyang tahimik na ugali at kakaunting galak, madalas niyang gamitin ang salitang haragan na parang isang tik, isang ugali na minana mula sa kanyang mga araw sa imperyo ng Tsar. Bagamat maaaring magmukhang malayo, ipinakita niya ang patuloy na pangangalaga para sa kanyang mga tropa. Sa edad na 45 at may isang kapansin-pansin na karera sa artileriya, si Govorov ay lumahok sa digmaang sibil ng Rusya, una sa puting hukbo at pagkatapos sa pulang hukbo, at nakamit ang umorder ng Grid Banner dahil sa kanyang pagtatanggol sa Crimea. Ang kanyang karanasan ay pinagtibay sa Winter War laban sa Finland, kung saan pinangunahan niya ang mga pambobombang bumutas sa Mannerheim Line at kalaunan sa pagtatanggol sa Moscow. Sa kabila ng kanyang teknikal na perfil, hindi siya naging miyembro ng Partido Komunista hanggang kalagitnaan ng 1942. Ang kanyang pagdating ay kasabay ng isang desperadong sitwasyon. Ang mga puwersang Sobyet sa Leningrad ay dumaranas ng gutom, sakit at mababang moral. Samantalang ang kaaway ay pinalakas, ang grupo ng Hilaga Army na ngayon ay nasa ilalim ng pamumuno ni General Georg Kuchler ay naghahanda ng isang malaking opensiba sa Himpapawid. Noong Abril 5, anibersaryo ng tagumpay ni Alexander Nevsky, inilunsad ng Luftwaffe ang isang malawakang atake na tinatawag na Operasyon Yelo Atake. Isinasagawa ang mga masusing pagsasanay upang tuklasin ang mga barkong Sobyet na naipit sa yelo at ang kanilang mga eksaktong posisyon. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Govorov na palakasin ang mga depensa, nagdulot ang opensiba ng matinding pinsala sa Baltic Fleet. Halos kasabay nito, nabigo ang isang opensiba ng mga Sobyet sa Lyuban na nagbukas ng pinto para sa ikalawang Shock Army na napalibutan at tinanggal. Matapos ang pagkakahuli sa kanilang commander, si Andrei Vlasov, itinaas ni Hitler si Kuchler sa ranggong Field Marshal. Dahil sa pagkatalong iyon, napagtanto ni Govorov na ang mataas na bilang ng mga pagkatalo ng mga Sobyet ay dulot ng mga ataking hindi magandang nakordina at walang sapat na suporta mula sa artileriya. Bilang tugon,
Pinataas niya ang mga reserba ng mga bala, pinabuti ang mga observation points, at triniple ang bilang ng mga ubus sa bawat baterya. Tumutol din siya ng malakas sa muling pagpapasimula ng mga opensiba tulad ng sa Nevsky Bridgehead na itinuturing niyang isang hindi kailangang sakripisyo. Noong Agosto 9, bago ang pagtatanghal ng 7th Symphony ni Shostakovich sa Philharmonic, nagutos si Govorov ng isang matinding pambobomba upang neutralisahin ang artileriyang Aleman at maiwasan ang mga pagkaabala. Ipinagutos niyang ang musika ay ipalabas kapwa sa mga sundalong Soviet at sa mga tropang kalaban. Samantalang sa timog ng Eastern Front, ang pagbagsak ng Sebastopol ay nagpasiklab kay Erich von Manstein na maghanda ng isang opensiba laban sa Leningrad. Ang kanyang plano ay pumasok mula sa timog, palibutan ang lungsod at ganap itong ihiwalay. Inaasahan ang atake na magsimula sa Agosto. Dahil sa panganib na ito, inaprubahan ng mataas na pamunuan ng mga Soviet ang isang alternatibong estratehiya. Magsagawa ng isang opensiba sa silangan ng Lake Ladoga upang basagin ang pagkakapalibot. Si Govorov ay aatake mula sa Neva, habang ang isa pang prente ay magmula sa silangan. Noong Agosto 27, habang si Manstein ay nagsusuri ng lungsod mula sa timog, nagpasabog ang artileriyang Soviet at sinimula ng operasyon. Ang mga atake ng mga Soviet mula sa parehong panig ng koridor ay kumita ng teritoryo na nagbawas ng distansya sa pagitan ng kanilang mga puwersa ng wala pang 7 kilometro. Nabahala, iniutos ni Hitler kay Manstein na kunin ang ganap na kontrol sa sektor at kinansela ang opensiba laban sa Leningrad. Noong Setyembre, nagpatuloy ang mga laban sa mga latian. Bagamat nagtagumpay ang Wehrmacht sa paglaban, ang direktang banta sa lungsod ay nawala na. Pinagtibay ni Govorov ang kanyang diskarte na nakabatay sa artileriyang mataas ang presisyon upang palambutin ang kalaban. Isa sa mga pinakakapansin-pansing pagsulong ay ang paggamit ng mga panggagaya. Ang mga bateryang Soviet ay nagpapaputok upang pukawin ang apoy ng kalaban at matukoy ang kanilang mga posisyon. Isa sa mga operasyong ito na pinangunahan ni Teniente Amelichev sa Pulkovo Heights ay nagbigay daan sa pagtuklas ng 16 na bateryang Aleman. Kasabay nito, ang labanan sa Stalingrad ay nakatuon ang pansin ng bansa. Noong Nobyembre 19, ang kontra-atake ng mga Soviet ay pinalibutan ang 6 na hukbong Aleman. Ang balita ay tinanggap ng kasiyahan sa Leningrad na nagbigay ng bagong sigla sa moral ng mga mamamayan. Ang paglipat ni Manstein patungong timog upang tulungan ang Stalingrad ay nagbigay ginhawa sa Leningrad. Pumpinahusay ang panustos ng enerhiya dahil sa isang pipeline na itinayo sa ilalim ng Lake Ladoga. Noong Disyembre, ang mga mamamayan ay nag-alala sa mga katatakutan ng nakaraang taon, ngunit may bagong pag-asa. Sa Leningrad Musical Commedia Teatro, itinanghal ang dula na Ang Malapad, Malapad na Dagat. Sa kabila ng isang pag-atake habang isinasagawa ang palabas, nagpasya ang mga aktor at mga manonood na ipagpatuloy ito, isang simbolikong kilos ng pagtutol. Noong unang bahagi ng Enero 1943, handa na si Govorov ng plano upang basagin ang pagkakapalibot, ang Operasyon Centella. Sinanay ang mga tropa sa isang espesyal na larangan na ginagaya ang teritoryo ng kalaban. Pinuhin ang artileriya sa mga partikular na firing range. Noong Enero 12, nagsimula ang opensiba na may isang malawakang pambobomba kasunod ng pag-cross ng Neva ng mga tropang Soviet. Nagpadala ng mga tangke sa mga rileys na may pinatibay na kahoy at nagtatag ng 2 mga punong tanggapan. Bagamat naglaban ang mga Aleman mula sa Sinyavino Heights, nagtagumpay ang mga Soviet. Si Georgy Zhukov, na ngayoy mariskal, ay nagtangkang pilitin ang mga commander na maglunsad ng tuwid na atake sa mga burol. Tumanggi si General Simonyak na isakatuparan ang mga utos na itinuturing niyang isang suicide mission at sinuportahan siya ni Govorov na nagpasya na i-flank ang mga posisyon ng kalaban. Noong Enero 15, sinalakay ng mga brigadang may mga skis ang Schlisselburg mula sa silangan. Lalong tumindi ang labanan sa kolonya ng Manggagawa numero 5. Sa huli, noong Enero 18,
nagtagumpay ang mga puwersang Soviet na pagsamahin ang parehong mga prente. Noong gabing iyon, inanunsyo ng radyo ang pagtatapos ng pagkakapalibot. Nagdiwang ang Leningrad sa mga kalsada, mga tula, talumpati at musika ang pumuno sa lungsod. Dumaan ang 17 buwan, ngunit ang pagbasag sa blokado ay nagmarka ng isang malaking pagbabago. Gayunpaman, hindi pa tapos ang labanan para sa Leningrad. Ang butas na nabuksan ay hindi nangangahulugang ganap na kalayaan, ngunit sa unang pagkakataon, nakakahinga ang lungsod. Ang pagtatapos ng pagkupkob at ang simula ng muling pagtatayo. Noong Enero 18, 1943, nagtagumpay ang mga tropang Sobyet sa pagbasag ng pagkakahiwalay na tumagal ng ilang buwan na nagpanatili sa Leningrad na hiwalay mula sa ibang bahagi ng bansa. Ang operasyong ito, bunga ng pagsisikap ng Hukbong Pula, ay nagmarka ng isang tagumpay na matagal nang inaasahan ng mga mamamayan. Ang kasiyahan ay malawak, bagamat hindi huminto ang mga laban, ang mga Persang Aleman ay patuloy na kumukontrol sa mga pangunahing posisyon sa paligid ng lungsod. Hindi tuluyang naitaboy ang kalaban. Ang mga tropa ni Hitler ay nagpapatuloy sa pagkakaroon ng kontrol sa isang malawak na depensibong perimeter na tinatawag na Hilaga Embankment na umaabot mula Pulkovo hanggang Novgorod. Ang linya na ito na may haba ng higit sa 150 kilometro ay pinalakas ng mga minahan, mga trench at mga fortifikasyon. Ang pagdaan dito ay mangangailangan ng malaking pagsisikap sa mga yaman at tauhan. Samantala, ang Hukbong Pula ay nagtuon ng pansin sa pagpapalakas ng naibalik na akses. Sa loob ng hindi hihigit sa 20 araw, nakapagpatayo ng isang kalsada at triles na dumadaan sa Ilog Neva gamit ang isang pansamantalang tulay na nagbigay daan sa pagpasok ng mga supply. Sa kabila ng mga pambobomba at patuloy na pagmamanman ng kalaban, nakapaghatid ang mga tren at truck na gumagalaw lalo na sa gabi sa lungsod. Ang unang convoy ng tren ay dumating sa Leningrad noong Pebrero 6. Gayunpaman, ang ruta ay patuloy na napakahina laban sa mga atake. Ang tulay sa Neva ay patuloy na isang target para sa pambobomba ng mga eroplano ng Alemanya. Noong Pebrero 9, isang grupo ng mga Sobyet na piloto ang matagumpay na ipinagtanggol ang estruktura mula sa isang atake ng mga bombarder ng kaaway. Sa utos ni Stalin, pinalakas ang censorship. Hindi pinapayagan ng mga pampublikong pahayag tungkol sa paghihirap dulot ng pagkakapalibot, lalo na ang gutom. Inabisuhan ng makata na si Olga Bergholtz na inanyayahan na magbigay ng isang panayam sa radyo mula sa Moscow na dapat niyang ituon ang pansin sa kabayanihan ng mga mamamayan at iwasan ang anumang pagtukoy sa gutom. Sa kabila ng mga paghihigpit, naramdaman ang isang kapaligiran ng pagbawi. Sa pagdating ng Tagsibol, nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pag-asa. Noong Marso 3, isinulat ni Igor Chaiko na bagamat patuloy ang digmaan, naramdaman niyang kaya niyang malampasan ang anumang pagsubok. Kahit na may banta mula sa mga ubos, ang mga residente ay nagpatuloy sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Sa isang konsyerto na nahinto dahil sa anti-aircraft fire, walang umalis sa silid. Ang mga urban na hardin ay muling nagkaroon ng halaga. Ang mga bata ay nakikilahok sa pagtatanim. Si Ina Bityugova, isang batang mahilig mag-drawing, ay lumikha ng mga kwento na may mga gulay na naging tao at tumulong sa mga nangangailangan at nagbigay lakas sa mga sundalo. Ang pag-usad ng mga puwersang Sobyet noong tag-init ng 1900 at 43 ay nagbigay lakas sa moral. Sa pag-atras ng mga Aleman mula sa Ukraine at timog ng Rusya, ang pananaw na may isang tiyak na pagbabago ay tumataas. Sa Leningrad, ipinakilala muli ang mga pusa upang kontrolin ang pagdami ng mga daga, isang simbolo ng pagbawi. Ang ilan sa mga hayop na ito ay ipinadala sa tren mula sa ibang mga rehiyon. Gayunpaman, pinalakas ng artileriyang Aleman ang kanilang mga atake laban sa mga layuning sibil, kabilang na ang mga hintuan ng tram. Ang mga pagkamatay at pinsala ay malaki. Sa gitna ng sakit, pinalakas ng mga mamamayan ang kanilang mga ugnayang komunidad.
Maraming kabataan ang nag-iwan ng mga tala sa kanilang mga diaryo at liham na naglalarawan ng pakiramdam ng pagkakaisa na ipinanganak ng pagkakapalibot. Ang paglaban ay itinuturing na bahagi ng kolektibong kapalaran ng bansa. Upang ganap na mapalaya ang lungsod, idinisenyo ng general na si Govorov ang isang maramihang opensiba. Inilipat ang mga unit patungo sa mga ulo ng tulay sa timog at kanlurang bahagi. Pinakinabangan ang katatagan ng lupa sa taglamig, kaya't ang pag-atake ay ipinanukala para sa mga unang buwan ng 1944. Kasabay nito, isang opisyal na naratibo ang binuo na nakatuon sa pagkakaisa at pamumuno ni Govorov. Sensurado ang lahat ng hindi tumutugma sa ganitong pananaw. Kinumpiska ang mga diaryo at mga akda ng teatro. Ang ilang mga may akda ay inaresto. Noong Nobyembre 5, 1943, nagsimula ang mga paghahanda. Sa direktang pangangasiwa ni Govorov, nagtipon ng malalaking bilang ng mabigat na artilleriya, mga mortar at mga rocket. Si Kukler, sa kanyang bahagi, ay nag-utos na i-evacuate ang mga mamamayan mula sa silangang bahagi ng kanyang depensibong linya na iniiwasan ng isang pag-atras. Nang tumigas ang lupa dahil sa nagyayelong panahon, noong Enero ng 1944, ibinigay ang utos na maglunsad ng atake. Noong Enero 15, nagsimula ang isang malawakang pambobomba, ang pinakamalaki hanggang sa panahong iyon sa lungsod. Ang tindi ng putok ay nagpatunay na nagsimula na ang huling operasyon. Sa mga sumunod na araw, nakuha ng mga tropang Sobyet ang maraming mga lokalidad, kabilang ang Pushkin at Pavlovsk. Ang mga puwersang Aleman na nasusurpas ay nagsimulang mag-atras. Noong Enero 27, formal na pinalaya ang Leningrad matapos ang higit sa 2 taon ng pagkakapalibot. Nagdiwang ang lungsod ng mga paputok at mga salbos ng artilleriya. Ang mga ilaw ng mga barkong Sobyet ay nagbigay liwanag sa mga monumento. Sa kabila ng lamig, ang mga mamamayan ay lumabas sa mga kalye, puno ng emosyon sa pagtatapos ng pagkakapalibot. Magsimula ng mag-normalize ang buhay. Para sa marami, ang maglakad ng walang takot sa mga ubus ay isang bagong karanasan. Ang mga bata ay naglalaro sa kalsada. Ang mga kwarto na may bintana na nakaharap sa araw ay muling ginamit. Kasabay nito, pinagtibay ang opisyal na bersyon ng pagkakapalibot. Isang lungsod na nagkakaisa, pinamumunuan ng kanilang mga autoridad. Ang individual na sakit at mga panloob na alitan ay hindi binanggit. Ang mga kritisismo ay mabilis na pinigilan. Habang ang pagkakapalibot ay nangyayari, ang rehimen ay mahigpit na pinigil ang lahat ng mga oposisyon. Sa isang partikular na malawakang operasyon, hinanap ang may akda ng mga pamphlet na nilagdaan bilang ang maghimagsik. Noong Disyembre 1943, inaresto si Sergei Lushkov, isang lokal na manggagawa na umamin na siya ang sumulat ng lahat ng ito. Maging ang mga banyagang tagamasid ay napansin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga ordinaryong mamamayan at mga opisyal ng partido. Habang marami ang nag-survive gamit ang mga pinakamababang rasyon, ang mga opisyal na lupon ay may mga pribilehiyo. Pinatindi nito ang kawalan ng tiwala sa mga pinuno. Sa kabila ng lahat, nagpapatuloy ang lungsod. Noong Marso ng 1944, nang mahulog ang isang mapa ng Alemanya, natuklasan na kabilang sa mga layunin ng mga Aleman ang mga paaralan, ospital at mga museo. Noong Hulyo, ang hukbong pula ay nakarating sa dating hangganan ng Finland. Sa parehong buwan, si Govorov ay itinaas sa ranggong mariskal ng Unyong Sobyet. Pagkatapos ng pag-atras ng mga Finlandes, ang ilan sa mga mamamayan ay bumalik sa kanilang mga tahanan. Marami ang nakatagpo ng mga guho na pinamumugaran na ng mga halaman. Ang nostalgia ay hindi maiwasan. Ang mga bihag na Aleman ay ginamit sa mga gawain ng muling pagtatayo. Sa mga lugar na hindi pa rin matawid, ang lungsod ay tila suspendido sa pagitan ng alaala at ng pagbabalik loob. Bawat hapon, ang mga bihag ay isinusuong sa mga pangunahing kalye.
Pinagmamasdan sila ng mga mamamayan sa katahimikan, walang pagmumura o karahasan. Ang katahimikang ito ay naglalaman ng isang mas malalim na kahulugan, isang paghahalo ng pagluluksa, pagtanggap, at ang katiyakan na wala ng paghihiganti ang makakapawi sa mga dinanas. Sa ganitong paraan, nagsimula ang mga mamamayan ng Leningrad na muling magtayo. Sa pamamagitan ng pinagsaluhang pagdurusa at pagtitiyaga, nagsimulang maglakbay ang lungsod pabalik sa buhay, iniwan ang pinakamadilim na kabanata ng kanilang kasaysayan kamakailan. Ang pagkakapalibot sa Leningrad ay isang mahahabang operasyon ng kabuuang pagharang kung saan ang mga puwersang Aleman ay naghangad na pasunurin ang lungsod sa pamamagitan ng gutom at pag-iisa. Sa loob ng halos 900 na araw, hinarap ng mga mamamayan ng matinding temperatura, kakulangan sa pagkain, mga sakit, pambobomba, at pagkaabala ng mga pangunahing serbisyo. Hindi nagtagumpay ang estado na tiyakin ang seguridad at supply, kaya't ang mga mamamayan ay kailangang mag-adjust upang makaligtas. Ang mga tala na ginamit sa dokumentaryong ito ay nagpapakita ng pang-araw-araw na buhay habang ang pagkakapalibot ay nagaganap. Hindi itinatago ang mga mahihirap na katotohanan. Nagkaroon ng kawalan ng pag-asa, pagnanakaw, karahasan at kamatayan dahil sa gutom. Nagkaroon din ng mga kilos ng suporta sa pagitan ng mga kapitbahay, pagtutulungan at mga hakbang ng organisasyon upang mapanatili ang ilang mahahalagang tungkulin sa mga komunidad tulad ng pamamahagi ng pagkain, paglilinis ng mga kalsada at pag-aalaga ng mga bata. Ang paglaban ng lungsod ay hindi bunga ng isang sentralisadong estratehiya, kundi ng pagsusumikap ng libu-libong tao na patuloy na gumawa ng lahat ng makakaya upang manatiling buhay. Ang pagbabalik loob ay hindi agarang nangyari. Maraming lugar ang naiwan sa mga guho at marami sa mga mamamayan ang apektado ng pisikal at mental na kalagayan. Pagkatapos ng pagpapalaya, nagsimula ang isang proseso ng muling pagtatayo na may kasamang katahimikan tungkol sa mga naranasan, censorship, at ang pagpapalaganap ng isang opisyal na bersyon na hindi kinikilala ang marami sa mga karanasan. Nilalayon ng dokumentaryong ito na ipakita ang mga kaganapan mula sa iba't ibang pananaw, batay sa mga testimonya at dokumento mula sa panahong iyon, nang hindi itinatago ang mga tunay na epekto ng pagkakapalibot sa mga tao na nakaranas nito.